Good morning, Philippines. Okay, so it has gone viral this past 3 days, I think 2 to 3 days. A post of a woman hugging her child in the airport. So apparently, in her caption, they were supposed to go on a trip abroad. It was being sponsored by somebody. I think it was her partner or whoever. Long story short, they got offloaded or the entire trip dili madayon or hindi mangyayari kasi na-offload yung mismong nag-sponsor ng trip. Okay. The caption was so short, she did not explain the situation, and obviously, mali na naman ng Bureau of Immigration at sila na naman ang pinaka-evil sa tanan-tanan-tanan. Okay. First of all, your anger is legitimate. Everybody will feel bad, especially good, especially when it's a family trip, especially when it cannot be reimbursed, especially when it's supposed to be a happy time that ends before it even starts. I get that. But there is two sides to every story. Actually, there's three. There's one side, the other side, and the truth. And the truth is that the reason why they were offloaded, and this is from the BOI, the reason they got offloaded was because of a document that the sponsor of the trip did not comply. Okay? So the sponsor of the trip is an OFW on an employment visa and was not able to present an OEC or Overseas Employment Certificate, which is a clearance that is needed especially when you travel out of the Philippines, especially when you are a sponsor or especially when you declare yourself as an employee outside of the country. Okay? So the OEC was a very or is a very important document that was not presented and that was not present at the time when it was supposed to be given to the IO at the airport. That is why they were offloaded. Okay? So that is needed to prove that this person is legitimately an OFW po. Okay? Especially since you declared yourself as an OFW, meaning your employment abroad should have the proper clearance so that you can you can go in and out of the country, especially when you are sponsoring your family. I am not saying that it is not the fault of the BOI, but at the end of the day, we really can't do anything. My friends at the BOI explained to me over and over and over again that the security of every Filipino that travels out of the country is their responsibility. Whatever happens to you outside of the country, the very first thing na naiipit po at napag-iinitan po ay ang BOI kasi sila po ang nagpapaalis sa ating lahat. Sila po. So whatever may happen, kahit maganda ang intensyon mo, kahit naman talaga wala ka naman talagang gagawing masama doon sa labas, at talaga namang totoo ka lang na magbabakasyon, but kailangan mo pa rin mag-over-prepare ng lahat ng dokumentong na kailangan kesa mag-under-prepare at ma-offload ka pa. Okay? It's for your own good, and let us just accept the fact na ang dami kasing hocus-pocus ng mga Pilipino. Marami po. Lalo na talaga sa mga OFW. Alam po natin yan lahat. Okay? Marami pong hocus-pocus na nadadamay po ang mga legitimate na aalis at magbabakasyon lang sana. It is the reality. Natatakot nga tayo, di ba, na pababayarin tayo ng napakataas na visa band ng US, di ba? Kasi, bakit? Kasi ang daming nagva-violate ng visa policy sa US, pero hindi pa naman daw talaga tayo nasa top 3, mami. Africa daw po yon. In-explain na yon ng ambassador ng US. Okay?
Pero in the case of the Bureau of Immigration, 'di ba? Hindi daw po sapat ang papeles na dala-dala po, lalo na po talaga yung nung sponsor po na OFW para po sa trip na yon dahil ang OEC po ang wala. Meron naman po siyang visa, tama naman po, employment visa, go yon, GORA yon. But the OEC is needed. Nakukuha po ito sa DMW or Department of Migrant Workers. Kailangan nyo po yan. Whether you are the sponsor or not, if you are on an employment visa, kailangan nyo pong kunin yan pag aalis po kayo sa Pilipinas para po walang problema. Kasi lagi naman pong ganun lang yun. You just have to prove that your trip is legitimate. Why? It's still for your own good. Kasi whatever may happen to you overseas, you are still the problem of the Philippines, whether you exited legally or not. And it's worse for you if you exited illegally. Why? Hindi ka matutulungan ng Pilipinas dahil hindi alam ng Pilipinas na umalis ka dahil hindi legit ang pag-alis mo. Laging ganun yan. Yung mga experience ko yan, nagme-message sa akin, nagpapatulong kasi yung mga OFW nila na kamag-anak, naging ganito-ganyan sa labas. Ang number one na tinatanong at nalalaman ko is most of them na hindi talaga naaasikaso ng maayos at hindi natutulungan ng maayos, 'di ba? Yung nagrereklamo na sila, naghuhumentado na sila online, it's because umalis po ang OFW na yon na hindi po legal ang kanyang papeles. It's either pineke o nakalusot siya. So, 'di ba? Ang kalalabasan niyan, you do not get the full protection and service of the government because hindi rin legit ang pag-alis mo. Okay? So, yun ang nangyayari. Kasi, but, sa mga assist ko naman na mga OFWs in distress, lalo na yung mga namamatay na kailangang i-repatriate or iuwi yung katawan nila dito, lagi po silang na-assist po ng DMW. Yes po, lagi po yan. Sa mga nare-refer ko po, lagi po yung nangyayari sa 12 po na refer ko last month alone sa iba't ibang cases of distress ng mga OFW na nagme-message po sa akin, na-assist po sila. But of the 12, masakit naman pong aminin, of the 12, 7 po ang walang legitimate papers. 7. Ganyan po ka lala ang nangyayari. Okay? Lalo na talaga po sa mga Middle Eastern countries. Okay? So, eto naman po, sa nangyari pong ito na naging viral at marami na namang nagalit na hindi nakakaintindi sa situation, yun lang po. If you are leaving the country, please over-prepare your documents than under-prepare para sure. Para sure. Okay? And sana po maging lesson po ito sa lahat. Yes, may mga times talaga na we feel na hindi talaga makatarungan ang BOI or BI or Bureau of Immigration, but they are just doing their job. Because if they don't do their job well and you leave the country and something happens to you, sila rin po ang isa sa mabiblame because nangyari yan sa'yo sa labas. So damn if you do, damn if you don't sila. And in this case, I just wanted to make this video to explain what happened and sana klaro lang po ito sa lahat po na magbabakasyon palabas po ng bansa. Mag-ingat po tayo and again, over-prepare your documents and never under-prepare para kompleto ang bakasyon at talagang matutuloy siya at walang ma-offload. Ingat po!